Tumagal pa ang tingin ni Gaston sa mukha ni Nati na para bang hinahanap niya kung totoo bang sinasabi nito. Ganon din ang babae na ilang sandali lang na ginawa iyon at nag-iwas na ng kanyang tingin. Sinundan ni Gaston ang tingin ng galaw nito na kumuha na ng tissue upang ilagay lang yon sa kanyang isang kamay. Umawang ang bibig ni Gaston upang magbigay ng kanyang reaksyon. Ngunit hindi niya nagawang pakawalan kung ano yon. Nagawa na lang makatayo ni Nati mula sa kanyang inuupuan at walang lingon likod na iniwan siya. Ay nanatili pa din si Gaston na tahimik na nakatitig sa mukha ng babae na animo ay tulala. Sinundan nito ang likod noon na tuloy-tuloy ang hakbang papalayo sa kanyang table. Dumating ang order ni Nati na salad para sa kanya na hindi ni Gaston pinag-ukulan ng pansin. Hanggang sa makalabas, ay pinanood niya lang itong sumakay ng taxi at hindi niya man lang hinabol gaya ng unang pumasok sa kanyang isipan. Ewan ba niya kung bakit hindi niya magawang pakilusin ang kanyang katawan na para bang bigat na bigat doon. Marahil dahil sa sobrang pagkagulat niya yon, kung kaya naman ay hindi niya nagawang habulin si Nati hanggang sa tuluyang mawala ito sa kanyang paningin at makaalis sa lugar. Ayaw na niya? Sumuko na siya? Malungkot ang tonong sambit ni Gaston, hindi pa rin siya doon makapaniwala. Paano yun nangyari? Tumitig pang kanyang mga mata sa pagkain ng prenteng nakahain lang sa kanyang harapan. Ilang minuto siyang natulala doon. Palalim ang kanyang paghinga. Uminit pa ang bawat sulok ng mata. Para siyang batang paslit na iniwan ng ina na hindi niya alam kung babalikan pa. Hinawakan niya ang tinidor ng salad, ngunit agad din naman niyang binitawan yon. Hindi niya kayang lunukin ang pagkain na ganun ang nararamdaman. Sana hindi na lang siya nag-order kung hindi rin naman pala niya ako sasaluhan. Paano ko to ngayon uubusin? Sa bandang huli minabuti na lang niyang ipa-take out yon at iuwi dahil hindi niya talaga ito kayang lunukin. Thank you, iginit niya sa waiter nang dalhin yon sa kanya. Ganun na lang ang gulat ni Farah pag uwi niya kinabukasan ng hotel nang makitang bihis na bihis si Nati. Nakahanda ang maleta nitong dala na animoy hinihintay lang siya nitong dumating ng hotel upang magpaalam. Nawala pang tama ng alak sa kanyang katawan nang makita pa kung anong itsura ngayon. Meron ng kanyang kaibigan. Saan ka na papunta, Natalia? Gala niya ng mga mata sa mga dala nito. Pabalik na ako ng Pilipinas, Farah. Mauna na ako sa'yo. Hindi na kita hihintayin. Napahawak na sa kanyang dibdib ang kaibigan na halatang hindi pa rin magawang iproseso ang kanyang narinig. Natatandaan niyang malinaw ang kanilang usapan. Doon sila sa Hong Kong magdadaos ng Pasko na magkasama. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang itong nagdesisyon na babalik na ng bansa. Napakurap ng mga mata ni Farah, hinihingan pa ng paliwanag ang kaibigan na inaayos na lang din ang laman ng kanyang shoulder bag. Ha? Bakit? May problema ba? Wala naman, miss ko lang ang anak ko. Magkita na lang tayo kapag nakabalik ka na doon. Ano? Talagang iiwan mo ako mag-isa dito? Nilapitan na siya ng kaibigan. Sinipat na kung seryoso ba talaga si Nati sa kanyang plano. Iniisip ni Farah na baka ginugood time lang siya nito since iniwan niya ito sa mask party na nagdaang gabi nang wala man lang paalam dito kung saan papunta. Pagkatapos ng Pasko ng kanilang usapan, babalik ng bansa at bisperas pa lang din yun ng Pasko. Bisperas na ngayon ng Pasko, hindi ba pwedeng ipagpaliban mo na lang muna? It doesn't matter, Farah. Wala naman akong pakialam kung yun ang mangyayari. Basta, uuwi na ako. Tinagilid ni Farah ang kanyang muka, hindi pa rin kumbinsido sa pinagsasabi ng kaibigan. Ilang segundo siyang nanahimik. Pinapakaramdaman kung tunay bang pinagsasabi nito. Napakurap na ng mata si Farah na napatitig dito. Sandali, umiiyak ka? Bakit mugtong mga mata mo? Imposible na sa puyat yan. Anong oras ka umuwi kagabi? Umiling si Nati nung kang sabihin niyang tungkol kay Gaston sa kaibigan. Sa katunayan ay ang lalaki ang dahilan kung kaya bakit babalik na siya kaagad ng bansa. Ayaw na niyang makita pa siya doon. Na alam niyang kukulitin siya nito. Alam na niya ang pattern. Baka nga sa mga sandaling yon, alam na ng lalaki kung saang hotel siya naka-check-in. Ayaw naman niyang umabot pa yon sa kaalaman ng kasama niyang kaibigan. Kung kaya naman nag-decide siya na magbiyahe na kahit pa besperas na iyon ang Pasko ay nakikiusap ang kaibigan niya. Samahan nito. Pagkatapos pa sana nito ang balik nila eh. Kaso yun ang nabulilyaso kung kaya naman wala na siyang ibang magagawa kung hindi ang umuwi. Ano bang nangyari? May nakilala kang lalaki kagabi? Sabihin mo nga sa akin ng totoo.
Wala nga, maaga nga ako umuwi kasi napagod ako. Sige na, maiwan na ako ng flight kapag hindi pa ako umalis. Walang nagawa si Farah kung hindi ang tignan na lang ang kaibigan na mukhang hindi nga daw nagbibiro. Natalia, sandali lang. Ihatid na kita sa ibaba dahil hindi kita magagawang ihatid sa airport. Sa kabilang banda ay makikitang walang kahit nakatiting na energy na nakaupo si Gaston sa isa sa upuan sa loob mismo ng immigration. Wala pa siyang halos tulog na nagdaang gabi, kung kaya naman para siyang ilaw na malapit ng pundi, na andap-andap. May suot siyang salamin sa mata kung saan natatakpan itong pamumugto noon, dala ng kanyang pag-iyak na ginawa na nagdaang gabi. Noon niya lang napagbigyan ng kanyang sarili na umiyak upang ilabas ang sakit na kanyang nararamdaman. Pag-alis ni Nati, hindi pa siya umalis ng cafe. Doon siya umiyak ng umiyak na parang batang inabandona at hindi alam kung saan napupunta. Naubos niya ang tissue doon, ni hindi niya magawang tumayo upang itagong bahan ng kanyang emosyon sa loob ng sasakyan. Nilapitan siya ng mga staff at nang tanungin kung may problema. Sinabi niya nakipag-break umano ang future niyang magiging asawa. Inalo siya ng mga ito hanggang sa nakaya niyang umalis na. Pagdating niya ng hotel sa halip na matulog ay naghanap siya ng early flight kung kaya naman nandun at hindi na niya nagawa pang umidlip man lang kahit nasaglit lang sa loob ng silid. Governor Barcelo, sigurado na po ba kayo sa inyong desisyon? Oo. Gusto na niyang bumalik sa bansa. Bigla niyang namiss ang anak na si Brixton. Alam niya na after pa ng Paskong uwi ni Nati, kung kaya naman uunahan niya na itong umuwi ng bansa. Bibigyan niya ito ng space. Ang plano niya hiramin niya si Brixton pagbalik ng bansa at iakyat niya sa Baguio upang doon to mag-celebrate ng New Year kasama nila ng kanyang ina. Sa palagay niya, hindi naman yun ipagdadamot ng mag-asawang Bentacourt na siyang nag-aalaga dito pansamantala. Pagbalik ni Nati ay tsak na wala itong choice kundi ang umakyat ng Baguio para sa anak. Muli siyang makikipag-usap sa babae. Gagamitin niyang anak niya upang muling makuha ang loob ni Nati. Governor Barcelo, kailangan na po nating pumasok sa loob. Untag na isa sa mga tauhan niya na lumapit sa banda niya. Okay. Hustong pagpasok ni Nati sa immigration ay siya namang tayo ni Gaston upang pumasok na sa eroplano. Muntik nang malate si Nati sa flight nang dahil sa kaibigan niya napakaraming tanong na kinailangan niya pang sagutin. Kahit na pasakay na siya sa loob ng sasakyang gagamitin niya papuntang airport. Diretso na siya pila, agad ang babaeng papasok ng eroplano. Sa lalim ng kanyang iniisip, hindi niya namalayan na ilang pasahero lang ang pagitan nilang dalawa ni Gaston, na hindi sinasadyang nagkasabay ang pag-uwi nila ng bansa. Paupo na sana si Nati nang mapansin niya sa gilid na bahagi ng kanyang mga mata ang bulto ng pares ng mga matay matamang nakatingin sa kanya. Damang-dama niya ang init noon. Nang lingunin niya naman ito ay saktong dumaan ang ibang pasahero kaya natakpan nilang bulto ni Gaston na tulala na naman at hindi makapaniwalang nakikita si Nati sa harap. Ganun pa man, ay pinagkibit na lang yun ni Gaston ng balikat at naupo na sa designated niyang upuan. Sigurado naman siyang hindi pa rin siya papansinin at kakausapin ni Nati kung sakaling lapitan niya ito at kakausapin. Laking pasalamat niya na nakahanap siya ng upuan sa business class. Buti na lang at hindi pa gaanong punuan noon. Ipinahinga niya ang pata niyang likod sa backrest ng upuan at marahang ipinikit na niyang kanyang mga mata doon. Anong ginagawa niya dito? Mahinang bulong ni Gaston na hindi pa rin tinatanggal ang itim na salamin sa kanyang mata. Habang nakatingin sa upuan ni Nating kita niyang gilid ng balikat nito. Kung lilingon sa likod si Nati, ay makikita niya ng malinaw ang bulto ni Gaston na nakatingin sa kanya. Akala ko ba ay sa isang araw pa sila uuwi? Buong biyahe halos tulog ang dalawa dala ng kakulangan ng tulog na nagdaang gabi. Direct flight yon kung kaya naman hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkatagpo. Kung gising si Nati, tulog na tulog naman si Gaston. Nang gumamit din ng banyo si Nati dala ng antok at pagod, hindi niya napansin ang mukha ni Gaston. Nakalaylay pang isang kamay ng tulog na si Gaston, ngunit hindi man lang niya ito pinagukulan ng pansin. Saka pa lang siya nagkagulatan pagdating nila ng airport at magkatabi sa paghihintay ng malata nila doon sa may unloading area. Anong ginagawa mo dito? Si Nati ang unang nagtanong sa kanya nang makita niya ito. Tinuro ni Gaston ang kanyang malatang hindi pa rin tinatanggal ang salamin sa mata kung kaya naman hindi alam ni Nati kung nakatingin ba ito sa kanya. Mababakas ang pagiging seryoso ng mukha nito habang nakatayo lang doon. Bagay na medyo ikinairita ni Nati na ang labas ay parang siya pa ang may bigat ng kasalanan dito. Hindi ba ito pwedeng magpakumbaba man lang sa kanya? Hindi sa pagiging maarte niya pero hindi ba kapag gusto mong muling makuha ang atensyon at tiwala ng ibang tao, hindi ba dapat ay mag-e-effort ito upang makuha ang kanyang gusto? Ibang naramdaman niya kay Gaston na para bang ito pa ang kailangan niya suyuin upang maging maayos ulit sila.
Magkasabay tayo sa isang flight? Obviously, tipid na sagot pa rin ni Gaston. Kahit pa sa utak niya ang dami niyang nais na sabihin. Pinagkibit na lang ni Nati yun ng balikat at hindi na lang ito pinansin. Tutal mukha naman itong hindi interesadong nandun siya. Unang lumabas ay ang maleta ni Gaston. Ngunit sa halip na iwanan niya si Nati doon na wala pang maleta na natili lang siya doong nakatayo. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Nati na muli siyang hinarap nito. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa lumabas? Ikaw mauna ka na. Hindi naman ako magpapahintay sa'yo. Hindi rin kita kasabay na umuwi kaya iwanan mo na ako. Hindi na, hintay na kita. Git ni Gaston na para bang siyang batas sa kanila. At sa friend na lang Natalia. Sa halip na kausapin pa hinayaan na lang siya ni Nati na mas nabwisit pa dahil hindi niya talaga nakikitang effort nito upang muling makuha ang loob niya at bumalik sila sa dati. Ewan niya ba kung siya lang pero hindi talaga siya mahanap sa dating gobernador. Napakatahimik nito. Hindi siya showing kinukumpara na naman niya sa kapatid. Kahit naman itaboy niya rin ito, hindi to makikinig kaya mabuti pang wag na lang niyang pansinin. Sabay silang lumabas ng airport. Naghihintay na sasakyan ni Gaston doon na iniwan niya sa airport bago umalis papuntang Canada. Sinulyapan niya si Nati na abala sa kanyang phone na halatang meron ding kinokontak na sundo niya. Sumabay ka na sa amin. Hindi na. Kung hindi ako masusundo, sasakay na lang ako ng taxi. Ang dami naman taxi dyan, tanggi ni Nati dahil magkakaroon pa siya ng utang na loob sa dating karelasyong ayaw niya. Gusto niyang panindigan ang nais niyang paglayo, dito't pagiging independent. Malayo pang biyahe niyo kaya mauna na kayong umalis. Huwag mo akong alalahanin, on the way ng driver namin. Pagsisinungaling ni Nati kahit natagubili ng kanyang ina sa message ay makisakay na lang sa kotse ni Gaston. Bagay na hindi niya alam kung paano nalaman yun ng ina ngayon. Natawagan na ni Gaston ng ginang at nabanggit na nasa bansa na silang pareho. Inalok pa ni Mrs. Bentacord si Gaston na doon na muna magpalipas ng gabi sa kanilang mansyon. Tutal, mahabang naging biyahe at isa pa, Pasko naman kinabukasan. Hindi naman tinanggihan yun ni Gaston. Bagkus ay gusto niya rin ng ideyang yon kung kaya naman sasamantalahin niya na. Hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa dahil minsan lang silang mag-offer sa kanya. Sigurado ka, doon rin naman kasi ang kanang makulit, pwede ba? Hindi ako sasabay sa'yo. Kahit napilitin mo pa ako. Mauna ka na. Nakatikwas ang isang kilay na pising. Saan ni natin na sinamaan na ng tingin si Gaston upang bigyan ito ng warning na naiinis na siya. Iginalaw na ni Gaston ng kanyang magkabilang balikat at hindi na siya pinilit na sumabay sa kanya. Nang makakuha ng taxi sa Nati, tuloy-tuloy na siyang sumakay doon na hindi nilingon si Gaston. Hindi pa rin umaalis ilang minutong nakaalis sa airport ay nilingon ni Nati ang sasakyan ni Gaston na nakabuntot lang sa kanila. Ang bunga kala ni Nati ay liliko na ito pero nakasunod pa rin talaga ang kotse sa taxi na kanyang sinasakyan. Piko na napahilamos na siya sa mukha. Sa loob niya mabuti pang sumabay na lang siya sa kanya kaysa naman nagmumukha tong stalker niya sa mga sandaling yon. Pati ang driver ng taxi ay makahulugan na siyang tinignan at nagtatanong. Hay nako, ang kulit. Hindi niya naman ako kailangang ihatid. Sabing wag na eh. Tigas talaga ng bungo niya. Stalker mo, miss? Hindi pinansin ni Nati ang taxi driver na patuloy siyang inuusisa kung sino nakasunod sa kanila hanggang sa mansyon. Nagkunwari na lang siyang hindi niya yon narinig. Hindi naman sila close para magkwento siya ng mga nangyari. Ipinakita ni Nati ang busangot na mukha niya pagbaba niya ng taxi. Pagdating ng kanilang mansyon at malingon na malakas pa talaga ang loob na bumaba ng kotse niya si Gaston. Nag-iwas naman to ng tingin ng humakbang na siya patungo ng gate nila matapos na paulunan siya na nalilisik ng mga mata na may pagbabantana. Bago pumasok doon ay nilingon ni Nati si Gaston na mukhang wala pa yatang planong umalis kahit na naroon na siya. Hindi mo naman ako kailangang ihatid. Bakit bang kulit mo? Akala mo magiging okay na kaagad tayo? No way. Hindi naman kita inihatid. Dito rin talaga ako pupunta. Pilosopong sagot ni Gaston sa kanya. Nangunot na ang noo ni Nati na nahumigpit pa ang hawak sa handle na kanyang hinihilang maletang daladala. Ha? Dito ka pupunta? Bakit? Bilantang niyang tanong, ngunit kagad din naman niyang nakuha ang sagot sa kanyang sariling tanong. Gusto mong makita si Brixton. Hindi na hinintay ni Nati na magsalita si Gaston at nauna na siyang pumasok sa loob. Hindi na dapat siya nagtataka. Malamang ay gusto nga naman itong makitang anak bago umakyat ng Baguio. Hindi niya pwedeng ipagkait yon, lalo pat isa't kalahati siyang tanga na pumayag na ilipat ang apelyido ng anak kahit na hindi pa sila kasal na dalawa. Mami! Daddy!
Maligayang sigaw ni Brixton na kalalabas lang ng pintuan at maligaya silang sinasalubong. Nabaling ng parehong atensyon nila sa batang kumikinang ang mga mata habang palipat-lipat ang tingin sa kanila. Salubong! Akmang harangan na ito ni Nati upang yakapin ng mahigpit ngunit halos mahulog ang kanyang panga nang nilagpasan lang siya ng anak. Sinundan niya ito ng tingin na ang tinutumbok ay ang direksyon patungo sa ama niya. Naitsapwera ako ng anak namin? Lihim niyang tanong na hindi makapaniwalang mga mata. Naging malinaw na sa kanyang mga mata kung bakit siyang pinili ng anak. Paano ba naman nakita niyang madramang nakaluhod na doon si Gaston habang nakadipa ang kanyang dalawang braso at halos mapunit ang labi. That's my boy, Brixton Barcelo. Bulalas pa nito na mas nagpahagikik ng malakas kay Brixton. Mabilis na itinapon ni Brixton ang katawan sa ama habang humahalay ang mas malakas at matinis niyang mga tawa. Nakadagdag na magandang view sa mga mata ni Nati ang pagpalubog na araw na tumatamang sinag sa mag-ama niya. Nakita niya kung gaano kasi si Brixton nang buhatin ito ni Gaston at mahigpit na yakapin. Mababa ka sa sobrang miss niya na to. Panandali ang may lumamuko sa kanyang puso nang maisip na hindi niya mabibigyan ng buong pamilya ang kanyang anak. Agad naman yung nawala sa kanyang isipan at parang tumigil sa pag-inog ang mundo niya nang makitang itapon-tapon ni Gaston ang katawan ni Brixton sa ere at kapag dakay sinasalo niya rin naman. Napaawang na ang kanyang bibig na bahagyang nabitawan na niyang handle ng dala niyang maleta. Gaston, baka hindi mo masalo si Brixton. Hindi nakatiis ay malakas sa saway niya na dahil kabado na siya sa ginagawa nito. Hindi pa man sanay ang anak na ginaganon ng kusino. Malambot pang buto niya at mabalian. Bakas ng saya na nilingon siya ni Gaston. Yung tipong salip na makinig ito sa kanya ay parang mas inaasar. Narinig mo yon? Tama na raw Brixton. Sabi ng mommy, baka mabalian ka at no daddy! Don't stop! Brixton likes it so much! More! Lumaki pang mga mata ni Nati sa narinig na sinabi ng kanyang anak. Nakikinita niya ng pinagtutulungan siya ng mag-ama. Napailing na lang siya na pinili na lang talikuran ng dalawa at tuluyang pumasok sa loob ng mansyon. Kaysa pa ulit-ulit siyang manaway tapos sa bandang huli, hindi rin naman siya papakinggan na mag-ama. Pagdating niya sa loob ng mansyon ay napag-alaman niya na walang umano doon ang kanilang mga magulang. Nasa Batangas na umano sila sa villa ng kapatid at hipag niya at bumibisita na para sa kinabukasang okasyon ng bansa. Oo nga pala, bisperas nga pala ngayon ng Pasko. Tanging nasambit niya, naging malaking palaisipan sa kanya kung bakit hindi nila isinamang anak gayong hindi naman nila alam na paparating siya. Ang hindi niya alam ay naipagpaalam na ito ni Gaston at pinayagan na rin ng mag-asawang Bentacourt. Kung hindi ni Gaston nakasabay si Nati sa eroplano, nasa plano na niyang daanan sa mansyon si Brixton. Pakiakyat na lang si Brixton sa silid ko kapag nakaalis ng kanyang ama. Bili ni Nati sa maid na umakyat na ng hagdan. Nararamdaman na naman niya ang pagkapata ng kanyang katawan kahit na natulog lang naman siya sa biyahe. Ngumiti pa siya sa maid na lumapit at kinuha ng kanyang mga dala upang tulungan siyang dalhin sa itaas. Pakisara na lang din ang pintuan kapag hinatid niya si Brixton sa loob ng silid upang hindi siya makalabas. Thank you. Noted po, Miss Nati. Pagdating sa kanyang silid ay nagpalit lang si Nati ng damit at nahiga na sa kanyang kama. Bitin na bitin ang tulog niya sa biyahe kung kaya naman nangihingi ang katawan niya ng tulog na kaagad naman niyang ibinigay. Paglabat ng kanyang likod sa kama, ilang segundo lang ikagad na rin siyang nakatulog. Hindi na pinagkaabalahan pang isipin ang presensya ni Gaston na nasa kanilang mansyon at pinapalinis ng katabing silid ng kwarto ni Nati na kanyang gagamitin habang nasa mansyon siya ng mga Bentacourt. May pahintulot naman yon ng mag-asawang Bentacourt. O siya, kayo na munang bahala sa kanya. Baka bukas na lang kaming hapon umuwi. Dito na muna kami kinanik. Wika ni Miss Bentacourt ang malaman mula kay Gaston na nasa mansyon na silang dalawa ni Nati. Kaya niyo bang magkasunod na tatlo dito? Mas masaya sana kung dito tayo magsa-celebrate ng Noche Buena. Pakisabihan nga si Nati. Napalingon na si Gaston sa itaas ng palapag ng mansyon. Nangingimi siyang umakyat doon at puntahan si Nati kung kaya naman tumawag na lang siya ng maid upang ito ang utusang sabihin ng tagubili ng kanyang inang nakausap. Napuno ng pagtataka mukha niya na makitang seryoso at natakot ang mukha ng maid nang bumaba na to. Ayaw niya pong magpa-istorbo, Governor Barcelo.